Tignan ang mas malaking plano ng Diyos. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kung gusto mong maging masayang tao, kailangan mong tignan ang bawat problema mula sa pananaw ng Diyos. Ang mga taong masaya ay may mas malawak na perspective. Nakikita nila ang malaking plano ng Diyos. Kapag hindi mo tinitingnan ang mga bagay mula sa point of view ng Diyos, madali kang ma-discourage, ma-frustrate at maging malungkot. Kahit ano pa ang nangyayari sa buhay mo, magaganda, masama o pangit man, God is working out a plan. Alam ito ni Apostle Paul. Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 12, I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. Mula po yan sa New Living Translation. Mula na maging Christian si Paul sa road ng Damascus, meron siyang isang malaking pangarap. Gusto niyang mag-preach sa Rome, ang pinaka-influential city nung panahon na yon. Ang pangarap niya ay maipangaral ang gospel sa pinaka-importanteng lungsod sa mundo. Pero iba ang plano ng Diyos. Imbis na dalhin si Paul sa Rome para mag-preach ng malaking crusades, ginawa niyang royal prisoner ni Caesar, na noon ay si Nero. Si Nero ay kasing sama at kasing lupit na halos hindi mo na maisip pa. Bilang royal prisoner, nakatanikala si Paul sa isang royal guard 24 hours a day sa loob ng 2 taon. At every 4 hours nagpapalit ang guard. Sa loob ng 2 taon sa bilangguan, nakawitness siya sa 4,380 guards. Sino nga ba ang totoong prisoner dito? Sino ang may captive audience? Hindi ito ang plano ni Paul, pero ito ang plano ng Diyos mulat sa Paul. At may 2 malinaw na resulta nito. Sabi sa Philippians chapter 4, sa loob ng 2 taon, may ilan sa mga tao sa household ni Nero na naging believers dahil sa witness ni Paul sa royal courts sa Rome. Ang pangalawa, mahirap pigilan si Paul sa paggalaw. Pero sa bilangguan, napilitan siyang tumigil. At dahil dito, naisulat niya ang malaking bahagi ng New Testament. Isipin mo, alin kaya ang mas malaki ang impact? Ang pangaral niya sa Coliseum o ang mga librong sinulat niya tulad ng Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians at Colossians? Itong 7 aklat na ito ay nagpakilala kay Jesus sa milyong-milyong tao sa paglipas ng mga taon. Alam ni Paul na mas malaki ang plano ng Diyos. At masaya siya dahil nakita niya kung paano gumalaw ang Diyos sa gitna ng problema niya. Kaya tuwing may problema ka na nagpapabigat sa'yo, gawin mo ang ginawa ni Paul. Matutong makita ito mula sa pananaw ng Diyos. Magtanong ka, ano ang ginagawa ng Diyos dito? Ano ang mas bigger picture? Ano ang mas malawak na perspective? Kapag ganon, haharapin mo ang problema ng may pananampalataya. Think about this, my friend.
think of a problem that has you discouraged. How might your discouragement change if you look at it with God's bigger perspective? Mag-isip ng isang problema na nagpapadiscourage sa'yo. Paano kaya magbabago ang pananaw mo kung titignan mo ito sa mas malaking perspective ng Diyos? Pag-isipan mo yun. Pangalawa, how have you seen God work in the midst of a difficult situation in your past? Kailan at paano mo naranasan na kumilos ang Diyos sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon sa buhay mo? At ang panghuli, think about this, my friend. Why do you think God is allowing you to struggle through a hard time? Bakit kaya? Bakit kaya hinahayaan ng Diyos na maranasan mo ang ganitong pagsubok? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mo kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.